Ako si Mara, isang estudyante sa isang kilalang paaralan sa Maynila. Hindi ko akalain na sa likod ng mga kortina ng aming theater club ay makikilala ko si Leo, ang lalaking magpapabago sa takbo ng buhay ko. Pareho kaming may hilig sa pag-arte, ngunit sa likod ng mga papel na aming ginagampanan ay naglalaman ang aming mga puso ng kwento na hindi pa nasusulat. Unang araw ng aming practice po sa club, hindi ko maalis ang aking tingin kay Leo. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may malalim na lihim na nagtatago roon. Habang nasa entablado kami, ramdam ko ang bawat emosyon na kanyang ipinapakita at hindi ko maiwasang mapahanga. Sa gitna ng mga rehearsal, unti-unti kaming nagkapalagayang loob. Nagsimula kami sa mga simpleng usapan, mga kwento ng aming mga pangarap at mga pangarap na tila abot kamay. Lingid sa aking kaalaman, sa likod ng kanyang mga ngiti ay may mga sugat na hindi pa lubusang naghilom. Minsan, sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang natigil, tila nag-iisip ng malalim. Mara, sabi niya, may mga bagay sa buhay na hindi natin inaasahan, pero kadalasan ito ang nagbibigay ng kulay sa ating pag-arte. Nagtaka ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi ko siya pinilit na magpaliwanag pa. Isang gabing bago ang aming unang pagtatanghal, nagkaroon kami ng bonding session sa club. Ang mga ilaw ay dim at ang musika ay pumapailan lang sa hangin. Habang kami nagkukwentuhan, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Leo. Ang mga mata niya ay tila nagsasabing may nais siyang ipagtapat, ngunit hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko siyang magkwento at sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganito. Bulong niya sa akin habang nakatingin sa malayo. Napaisip ako sa kanyang sinabi at sa pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga luha na tila hindi maipakita. Lumipas ang mga araw at sa bawat pag-arte namin sa entablado, tila lalong lumalalim ang aming koneksyon. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at saya, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa? Hanggang saan namin kayang itago ang damdaming iyon? Isang hapon, habang kaming nag-eensayo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan kaming manatili sa loob ng auditorium at sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang kanyang paghinga. Malalim, tila may dinadala. Mara, sabi niya, hindi ko na kayang magpanggap pa. Sa pagkakataong iyon, nagulat ako. Ano ba ang nais niyang iparating? Unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Sa mga mata niyang puno ng emosyon, nakita ko ang isang damdaming hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang lihim na naghihintay na mabunyag. Sa gitna ng ulan, unti-unting nagbubukas ang kanyang puso at sa likod ng mga kortina ng aming teatro, isang kwento ang nagsisimulang isulat. Sa aming theater club, ako si Leo, isang estudyanteng palaging nasa likod ng entablado. Ang aking kaibigan, si Mia, ay palaging nasa harap, ang bituin ng bawat palabas. Sa bawat pagtatanghal, siya ang nagbibigay buhay sa bawat karakter, habang ako naman ang nasa likod, nagbibigay suporta sa pamamagitan ng paglalapat ng ilaw at tunog. Mula pa noong unang taon namin sa high school, magkasama na kami sa club at sa bawat proyekto, lalong tumitibay ang aming pagkakaibigan. Isang araw, habang abala kami sa pag-eensayo para sa nalalapit na pagtatanghal ng Romeo and Juliet, napansin kong tila may kakaiba kay Mia. Mas lalong nagniningning ang kanyang mga mata tuwing magkikita kami at ang mga ngiti niya ay tila nagbibigay init sa malamig na hangin ng entablado. Napansin ko rin ang kanyang pag-aalaga sa akin. Mga maliit na bagay tulad ng pag-aabot ng tubig o simpleng pagngiti tuwing nahuhuli niya akong nakatingin sa kanya habang nag-eensayo. Habang papalapit ang araw ng aming pagtatanghal,
lalong lumalalim ang aming samahan. Isang gabi, habang kami ay nag-eensayo sa backstage, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Leo, bakit parang palagi kang nasa likod? Tanong ni Mia habang nagbibilang ng props na gagamitin. Nagulat ako sa tanong niya, hindi ko alam kung paano sasagutin. Siguro, mas gusto ko lang talagang nandito, mas tahimik, sagot ko, sabay ng ngiti. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Nasa backstage ako dahil sa takot. Takot na masira ang imahe ko sa harap ng maraming tao. Takot na hindi ko magampanan ang karakter na nais kong ipakita. Pero si Mia, siya ang tapang at lakas na wala ako. Siya ang liwanag sa madilim na bahagi ng aking buhay. Nang gabing iyon, nagtagpo ang aming mga mata at tila may kakaibang damdaming lumukob sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero bigla akong nasabi, Mia, alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit mas pinipili kong manatili sa club na ito? Nagulat siya sa aking sinabi, ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, ngumiti siya at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Leo, palagi kang nandiyan para sa akin, sa likod ng bawat pagtatanghal. Alam mo bang ikaw ang aking inspirasyon? At sa isang iglap, parang may nabuo sa pagitan namin na higit pa sa pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami sa isa't isa. Sa bawat eksena, sa bawat rehearsal, sa bawat tawanan, mas lalong lumalalim ang damdamin na hindi namin inaakalang mararamdaman namin. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Ang lahat ay nasa kanya-kanyang posisyon. Ang mga ilaw ay nakatutok na sa entablado. Ang mga manonood ay excited na makita ang aming palabas. Ngunit bago magsimula ang palabas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang aktor na gaganap bilang Romeo ay nagkaroon ng emergency at hindi makakarating sa pagtatanghal. Nagkagulo ang lahat. Ang direktor ay nagmadaling humanap ng pamalit. Ngunit sa oras na iyon, tila wala nang natitirang option kundi ang ako ang pumalit. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano ko magagampanan ng papel lalo na't si Mia ang aking Juliet. Sa backstage, lumapit si Mia. Leo, kaya mo yan? Ako ang iyong Juliet at ikaw ang aking Romeo. Magtiwala ka sa sarili mo. Alam kong kaya mo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kumpiyansa at tapang na tila nagbigay lakas sa akin. Sa kabila ng takot, hinayaan kong gabayan ako ng kanyang mga salita. Habang nasa entablado, ang mga ilaw ay tila mas maliwanag at ang mga tunog ay mas malakas. Ngunit sa gitna ng lahat, naroon si Mia, ang aking Juliet, ang aking inspirasyon. Sa bawat linya, sa bawat emosyon, naramdaman ko ang koneksyon namin na higit pa sa pagganap. Sa pagtatapos ng palabas, sa huling eksena, nagkatitigan kami ni Mia at alam kong hindi lamang ito tungkol sa karakter na ginagampanan namin. Ngunit sa likod ng tagumpay ng aming pagtatanghal ay may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang lahat ay pumapalakpak, bigla kong nakita ang isang pamilyar na muka sa audience. Si Alex, ang dating kasintahan ni Mia. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya roon at kung bakit tila may kasamang lungkot ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Nang matapos ang pagtatanghal, lumapit siya sa amin. Mia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Alex, punong-puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang isang bagay na tila nagbabanta sa bagong yugto ng aming buhay ni Mia. Ngayon, hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, alam kong sa bawat pagsubok, kami ni Mia ay magkasama. Sa paglipas ng mga araw, tila lalo pang lumalalim ang koneksyon namin ni Mia. Ang bawat tagpo sa aming mga ensayo sa theater club ay punong-puno ng matamis na ngiti at hindi inaasahang mga pagdampi ng kamay. Hindi ko maikakaila, unti-unti nahuhulog ako sa kanya. Ang simpleng pagtingin ko sa kanya ay nagiging mas malalim, higit pa sa isang kaibigan.
Isang araw, habang kami nakaupo sa gilid ng stage matapos ang isang nakakapagod na ensayo, napag-usapan namin ang nalalapit na pagtatanghal. Excited ka na ba para sa opening night? Tanong ni Mia na may halong kaba at saya sa kanyang tinig. Oo naman, sagot ko habang tinititigan ang kanyang mga mata na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng stage. Pero mas kinakabahan ako. Kasi alam kong maraming manonood at kasama na roon ang mga magulang ko. Ngumiti siya at sumandal sa balikat ko. Kaya mo yan, alam kong gagawin natin ang lahat para maging matagumpay ang palabas. Habang nakasandal siya sa akin, ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Ang sandaling iyon ay tila isang larawan sa isip ko na ayaw kong kalimutan. Gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, ngunit natatakot akong baka magbago ang lahat kapag nagbukas ako ng damdamin. Pagkatapos ng ensayo, naglakad kami pauwi gaya ng nakagawian namin. Sa daan biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming dalang payong kaya natigil kami sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Naghahanap ng masisilungan. Habang nakatayo kami roon, biglang nagring ang cellphone ni Mia. Nakita ko ang pangalan ng tumatawag, si Ryan. Alam kong matalik niyang kaibigan si Ryan, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting selos sa tuwing magkausap sila. Hey Ryan, bati ni Mia sa kanyang telepono. Habang nag-uusap sila, hindi ko maiwasang mapansin ang saya sa kanyang mukha. Para bang may espesyal na bagay sa kanilang usapan na hindi ko maintindihan. Natapos ang tawag at bumalik ang kanyang atensyon sa akin. Pasensya na, si Ryan yon, may tinatanong lang tungkol sa project namin sa ibang subject. Ngumiti lang ako, pilit na itinatago ang aking nararamdaman. Ayos lang, naiintindihan ko. Nang humupa ang ulan, nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit sa bawat hakbang, alam kong may bumabagabag sa akin. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang relasyon nila ni Ryan. Hindi ko na kaya ang ganitong pakiramdam. Ang hindi malaman kung saan ako nakatayo sa buhay ni Mia. Kinabukasan, bago magsimula ang ensayo, nagpasya akong kausapin siya. Nakahanap ako ng pagkakataon habang siya ay nag-aayos ng kanyang props sa backstage. Mia, may gusto sana akong itanong sa'yo, panimula ko, pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Sige, ano yon? Tanong niya habang abala pa rin sa kanyang ginagawa. Tungkol kay Ryan, ano ba talaga ang relasyon niyo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Natigilan siya at tumingin sa akin, wari nag-iisip ng tamang sagot. Si Ryan, matalik ko siyang kaibigan, simula pa noong bata pa kami. Parang may tinik na naalis sa aking dibdib, ngunit alam kong hindi iyon sapat para mapawi ang lahat ng agam-agam. Wala bang mas malalim pa roon? Ngumiti si Mia, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, dati akong may gusto sa kanya, pero hindi niya iyon alam. Hanggang sa na-realize ko na mas mabuti kaming magkaibigan. Ang pag-amin niyang ito ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya, bakit mo pala naitanong? Napahinga ako ng malalim, nag-iisip kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Kasi Mia, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na biglang may pumasok na miyembro ng club at sinabihan kami na magsisimula na ang ensayo. Naputol ang aming pag-uusap at hindi ko na nagawang tapusin ang sasabihin ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Mia, ngunit wala na akong oras para ipaliwanag. Sa buong ensayo, hindi ko maiwasang isipin ang mga salitang hindi ko nasabi. Ito na ba ang tamang panahon? O baka dapat ko munang hintayin ang tamang pagkakataon? Pagkatapos ng ensayo, habang papalabas na kami ng auditorium, biglang lumapit si Ryan kay Mia. May dala-dala siyang isang maliit na kahon at ibinigay ito kay Mia na may ngiti. Happy anniversary, bati ni Ryan sabay yakap kay Mia. Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Anniversary?
Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili. Habang nakatingin ako sa kanilang dalawa, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ko na tila nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko akalain na ang simpleng pagsali sa theater club ay magdadala sa akin sa isang yugto ng buhay na hindi ko pa nararanasan. Kung tutuusin, ang layunin ko lang naman ay makahanap ng bagong libangan. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, ang entablado ay tila nagiging bahagi na ng aking sistema at higit pa doon, si Carlo na aking kapwa-miyembro ang unti-unti nang pumupukaw sa aking damdamin. Si Carlo ay isa sa mga pinakamahuhusay na aktor sa aming club. Matagal ko na siyang nakikita sa mga pagtatanghal, ngunit hindi ko inasahan na makikilala ko siya ng mas malalim. Sa unang mga linggo ng aming pagsasanay para sa darating na pagtatanghal, siya ay palaging mapagbigay ng oras at saksi sa bawat pagkakamali ko sa pagganap. Sa tuwing ako'y nawawala sa eksena, andyan siya para iangat ang aking diwa sa pamamagitan ng kanyang mga nakakatawang biro at palaging ngangiti. Isang araw, pagkatapos ng mahabang ensayo, nagpaiwan kami ni Carlo upang ayusin ang mga props na gagamitin sa susunod na araw. Habang abala kami sa pag-aayos, biglang nagtanong si Carlo, "Amanda, ano bang dahilan bakit ka sumali sa theater club?" Napaisip ako ng ilang sandali. Gusto ko lang subukan ng ibang bagay. Alam mo na, para hindi na lang puro pag-aaral. Tsaka masaya naman dito, lalo na't maraming bagong kaibigan. Ngumiti siya sa akin at alam kong may susunod pa siyang sasabihin. Masaya rin ako na nandito ka, Amanda. Hindi ko alam kung nararamdaman mo, pero parang may kakaibang koneksyon tayo sa entablado. Medyo nagulat ako sa kanyang sinabi, hindi ko inaasahan na pareho kami ng nararamdaman. Oo, Carlo, ramdam ko rin iyon. Iba ang chemistry natin tuwing magkasama sa eksena. Simula noong araw na iyon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Sa tuwing may pagkakataon, kami ay nagkikita hindi lamang para mag-ensayo, kundi para mag-usap tungkol sa aming mga pangarap, sa buhay, at kung ano pa ang gusto naming marating sa hinaharap. Sa bawat pag-uusap, ramdam ko ang unti-unting pag-usbong ng damdamin ko para sa kanya. Isang gabi, matapos ang masinsinang ensayo, nagpasya kaming maglakad-lakad sa campus. Ang mga ilaw sa daan ay tila mga bituin sa lupa, nagbibigay liwanag sa aming daanan. Habang naglalakad, biglang huminto si Carlo. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Amanda, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Carlo. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero hindi ko na kaya pang itago. Napatingin ako sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Hindi ko alam kung nararamdaman mo rin, pero gusto kita, Amanda. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi higit pa doon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis ang pag-usbong ng damdamin namin para sa isa't isa. Pero sa kabila ng pagkabigla, alam kong matagal ko na ring nararamdaman ang ganito para sa kanya. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno sa tabi ng daan. Nagulat kami pareho at napatingin kung saan nanggaling ang tunog. Sa aking pagkagulat, nakita ko si Lily, isa sa mga miyembro ng theater club na tila nagmamatsyag sa amin. Nakangiti siya at mukhang may alam sa kung ano ang nangyayari sa pagitan namin ni Carlo. Hindi ko alam kung paano kami nito nakita, pero mukhang matagal na rin siyang naroon. Uy, sorry ha, sabi ni Lily na may halong biro. Hindi ko sinasadya pero ang sweet niyo pala ha. Napatawa si Carlo, ngunit ramdam ko ang konting hiya sa kanyang muka. Lily, wag mo sanang ipagsabi ha. Tumango si Lily ngunit may misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Sige, basta kapag may kailangan kayo, nandito lang ako. Good luck sa inyong dalawa. Pagkaalis ni Lily, napatingin kami ni Carlo sa isa't isa at natawa na lang.
Hindi ko alam kung paano magpapatuloy ang aming relasyon, ngunit sa sandaling iyon ay alam kong may bagong kabanata na nagsisimula sa aming dalawa. Sa kabila ng kaba at saya, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Lily sa kanyang nalaman? Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang posibleng mangyari. Sa aming paglalakad, nagpasya na lang kaming gawing motibasyon ang aming nararamdaman para mas lalo pang pagbutihin ang aming pagganap sa darating na pagtatanghal. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may kaba pa ring hindi maalis. Sa bawat hakbang, isang malaking tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang susunod na mangyayari sa aming dalawa ni Carlo? Lalo na't may ibang tao nang nakakaalam sa aming sikreto. Simula nang pumasok kami sa theater club, hindi ko akalain na ang simpleng pagkakaibigan namin ni Adrian ay magiging mas malalim pa. Siya ang tipo ng taong madaling lapitan at palakaibigan, kaya madali rin siyang naging malapit sa akin. Pareho kaming may hilig sa pag-arte at halata sa kanya ang dedikasyon sa bawat ensayo at pagganap ng mga papel. Isang hapon, habang nasa club kami, naisipan kong tanungin si Adrian tungkol sa mga plano niya matapos ang pagtatapos sa high school. Nakaupo kami sa gilid ng stage at habang nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang liwanag sa kanyang mga mata. Ano ang balak mo pagkatapos ng graduation? Tanong ko sa kanya habang ang mga ilaw sa stage ay unti-unting bumababa para sa susunod na pagtatanghal. Siguro, itutuloy ko ang pag-aaral sa kursong Performing Arts. Hindi ko alam, pero parang dito ako masaya. Sagot niya at may kakaibang nangiti sa kanyang labi na tila may tinatago. Naisip ko kung bakit ganon ang kanyang nangiti. Minsan, pakiramdam ko ay may mga bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maitatanggi na siya ang isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Ikaw, ano naman ang balak mo? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, gusto ko ring ituloy ang pag-aaral sa performing arts. Pero may parte sa akin na gustong subukan ang pagsusulat ng mga script. Sagot ko, habang iniisip kung paano ko haharapin ang mga pagbabago pagkatapos ng graduation. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Clara, ang presidente ng theater club. Hoy, Adrian at Mia, may announcement ako, tawag niya. Agad kaming tumayo at lumapit sa kanya. Sa susunod na buwan, magkakaroon tayo ng malaking produksyon. At dahil kayo ang pinakamahusay na magkasama sa stage, gusto kong kayo ang gumanap sa lead roles. Masayang sabi ni Clara. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Sa isang banda, excited ako sa oportunidad na ito. Pero sa kabilang banda, medyo kinakabahan ako. Si Adrian naman ay agad na pumayag at nakangiti siya sa akin. Kaya natin to, Mia, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na linggo, naging abala kami ni Adrian sa mga ensayo. Sa bawat pagganap namin, unti-unting lumalim ang aming koneksyon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kilig sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata sa stage. Sa likod ng mga eksena, naging mas madalas ang aming mga pag-uusap at mga tawanan. Naging mas komportable kami sa isa't isa at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong may bumubuo sa pagitan namin. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na ensayo, nagdesisyon kaming maglakad-lakad muna sa paligid ng campus. Tahimik ang paligid na tila sumasalamin sa katahimikan ng mga damdamin ko. Habang kami naglalakad, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mia, may gusto akong sabihin sa'yo. Nagsimula siya at ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, parang may kutob na ako kung ano ang sasabihin niya. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong marinig ito mula sa kanya. Ano yon, Adrian? Tanong ko habang pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Mia, matagal ko nang nararamdaman ito.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero saglit siyang tumigil, tila nag-iisip ng tamang salita. Mahal kita, Mia, hindi lamang bilang kaibigan, pero higit pa roon. Para akong natulala sa kanyang sinabi. Alam ko sa sarili ko na may nararamdaman din ako para sa kanya, pero hindi ko inasahan na aaminin niya ito sa akin. Adrian, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero mahal din kita, sagot ko, at ramdam ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming mga yapak sa likod ng isang puno. Agad na nagising ang aking pagkamausisa, kaya tinignan ko ito. Sa aking pagkagulat, ang nakita ko ay si Clara na tila nagmamasid sa amin. Ah, Clara, kanina ka pa ba diyan? Tanong ni Adrian at halata sa kanyang boses ang gulat. Ngumiti si Clara pero may kakaiba sa kanyang ngiti. Hindi, kararating ko lang. May gusto lang sana akong sabihin sa inyo. Pero mukhang abala kayo, sabi niya, at sa tono ng kanyang boses, para bang may alam siya na hindi namin alam. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. May kakaibang kirot sa kanyang tingin na tila may tinatago siyang sekreto. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may malaking pagbabago na darating. Ngunit ano ang tunay na nararamdaman ni Clara? Paano ito makakaapekto sa aming relasyon ni Adrian? Ang mga tanong na ito ay nananatiling misteryo at sa kabila ng aming kasiyahan, alam kong may kailangang tuklasin. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang aming pagkakaibigan ni Mia. Palagi kaming magkasama sa teatro, nag-eensayo para sa nalalapit na pagtatanghal. Sa bawat pagtakbo ng oras, unti-unti kong naramdaman ang pagusbong ng isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang mga ngiti niya, ang banayad na pagtawa, pati na ang mga nakakatuwang pagkakamali niya sa entablado. Lahat ng ito'y nag-iiwan ng bakas sa aking puso. Isang hapon, habang abala kami sa pag-iensayo ng aming mga linya, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Mrs. Reyes, ang aming guro sa teatro, ay pumasok na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. May mahalaga akong anunsyo, sabi niya, at nagtipon kaming lahat sa paligid niya. Ito na ang pagkakataon para sa inyo, patuloy niya. May darating na mga talent scout mula sa isang kilalang paaralan para sa mga artistiko. Kung magustuhan nila ang ating pagtatanghal, maaari kayong makatanggap ng scholarship. Ang balitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng aming maliit na mundo. Bigla akong kinabahan, ngunit sa parehong pagkakataon, nakaramdam ako ng pananabik. Matapos ang anunsyo, nilapitan ako ni Mia. Kailangan nating ibigay ang lahat sa pagtatanghal na ito. Sabi niya na may ningning sa kanyang mga mata. Tumango ako, alam ko sa sarili ko na handa akong gawin ang lahat para masigurong magtagumpay kami. Lumipas ang mga araw at gabi sa walang humpay na pag-iensayo. Sa kabila ng pagod, hindi ko maiwasang mapangiti sa bawat pagkakataong kasama ko si Mia. Isang gabi, matapos ang isang mahabang ensayo, nagpaiwan kami sa entablado. Tahimik ang paligid, tanging kami lang ang naroon. Umupo kami sa gilid ng entablado, nakatanaw sa mga blangkong upuan sa audience. Alam mo, sabi ni Mia, naglalaro sa kanyang mga daliri. Hindi ko inasahan na magiging ganito ka-close ang samahan natin. Tumingin siya sa akin at sa mga titig niya, tila may ibang mensaheng ipinapahayag. Ni ako rin, sagot ko, sinisikap itago ang pagkatensyon. Pero masaya ako na nandito tayo ngayon. Sandaling katahimikan ang sumunod. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, ngunit sa loob-loob ko parang may apoy na nagliliyab. Gustong-gusto kong sabihin ang nararamdaman ko sa kanya, ngunit natatakot akong baka magbago ang lahat sa pagitan namin. Mia, simula ko, ngunit biglang may sumabog na ingay mula sa likod ng entablado. Napabalikwas kami pareho at nakaramdam ng kaba.
Agad kaming tumayo at naglakad patungo sa pinanggalingan ng ingay. Sa pagdating namin doon, nakita namin si Jake, isa sa mga miyembro ng club na mukhang balisa. "May problema ba, Jake?" tanong ni Mia. "Oo," sagot niya, pawisan at hingal. "Parang may nasira sa backstage. Kailangan nating ayusin ito bago pa man dumating ang mga talent scout." Agad kaming kumilos, nagtulungan para ayusin ang problema. Habang abala kami sa pagkukumpuni, napansin ko ang ilang maliliit na papel na nakakalat sa sahig. Pinulot ko ang isa at laking gulat ko nang mabasa ang nakasulat. "May lihim akong sasabihin sa'yo." Lihim na nakatatak sa papel. Tiningnan ko si Mia, ngunit abala siya sa pagtulong kay Jake. Isa-isa kong pinulot ang mga papel at binasa ang mga ito. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot akong mawala ka. "Mahal kita." Napatingin ako kay Mia na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong sorpresa at pagkalito. "Ano ito?" tanong niya, tinuturo ang hawak kong mga papel. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga papel na iyon, liham na tila para sa akin, ngunit hindi ko alam kung sino ang naglagay doon. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit sa parehong pagkakataon, may bahagi sa akin na umaasang si Mia ang may gawa nito. Ngunit bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, biglang nagring ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot ito at mula sa kanyang ekspresyon, alam kong may masamang balita. "Anong nangyari?" tanong ko, puno ng pag-aalala. "Si Mama, nasa ospital siya," sagot ni Mia, at sa kanyang mga mata nakita ko ang takot at pangamba. "Kailangan kong pumunta roon ngayon din." Walang pag-aalinlangan, sinabi kong sasama ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi ko alintana ang lahat ng mga tanong sa isip ko. Ang mahalaga ay makasama ko siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Habang nagmamadali kaming lumabas ng teatro, naiwan sa sahig ang mga papel na naglalaman ng lihim na damdamin. At sa likod ng entablado, may isang anino na nagmamasid, tahimik na nagmamasdan ang aming pag-alis. Ang hindi namin alam, may mas malalim pang kwento ang unti-unting magbubunyag. Simula nang pumasok ako sa theater club, hindi ko inasahan na ang entablado ang magiging daan para sa maraming pagbabago sa buhay ko. Si Lara, ang matalik kong kaibigan at kapwa-miyembro ng club, ay naging kasangga ko sa bawat ensayo, sa bawat tawanan, at sa bawat pagod na gabi ng paghahanda para sa mga pagtatanghal. Sa bawat tagpo, sa bawat linya, mas lumalalim ang koneksyon namin na hindi ko na malayang unti-unti nang nagiging mas malalim kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Isang gabi, habang nag-iensayo kami para sa nalalapit na pagtatanghal ng Shakespeare's Romeo and Juliet, napansin kong may kakaiba sa mga tingin ni Lara. Ang mga mata niyang puno ng pag-asa at pagkasabik ay tila may gustong ipahiwatig. Sa likod ng bawat ngiti niya ay may misteryong hindi ko mawari. Marahil ay napapansin din niya ang mga pagbabago sa akin. Hindi ko akalaing sa bawat eksena ng Romeo at Juliet ay unti-unti akong nahuhulog sa isang damdamin na matagal ko nang itinanggi. "Ano sa tingin mo, Marco? Mukhang bagay ba sa atin ang Romeo at Juliet?" tanong ni Lara habang nag-aayos ng props sa entablado. "Bagay naman, pero sana hindi tayo magtapos gaya nila." Biro ko, sabay tingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga mata niya ay tila may kakaibang ningning nang sabihin niya, hindi ko rin gugustuhin iyon. Sa mga susunod na araw, mas naging kapansin-pansin ang pagiging malapit namin. Ang bawat tawanan, bawat pagkilos, bawat patagong tingin ay parang may ibig sabihin. Hindi ko maalis sa isip na baka higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi sa akin na nag-aalinlangan. Paano kung hindi kami magtagumpay sa pagtatanghal? Paano kung magbago ang lahat matapos ito? Isang gabi, nagpasya akong harapin ang nararamdaman ko. Naglakad kami ni Lara palayo sa auditorium matapos ang ensayo, sa ilalim ng maliwanag na buwan.
Tahimik kaming naglakad at sa bawat hakbang ay parang may mga salitang gustong kumawala sa bibig ko. Hanggang sa wakas, huminto kami sa ilalim ng puno ng akasya na madalas naming tagpuan. Lara, simula ko, habang pinipilit kong kalmahin ang tumitibok na puso, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng kuryosidad at pag-aalala. Ano iyon, Marco? Wala naman talaga sa plano ko ang ito. Pigil ng ngiti ang lumabas sa labi ko. Pero alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng hindi mo maalis sa isip ang isang tao? Napabuntong hininga siya, tila naghihintay sa mga susunod kong sasabihin. Oo, alam ko. Kasi sa totoo lang, hindi kita maalis sa isip ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko akalaing pareho pala kami ng nararamdaman. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Mahigpit at puno ng init. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa mga palad niya at alam ko sa sandaling iyon, hindi ko na kailangan pang magduda. Ngunit ang saya ng sandaling iyon ay biglang naputol nang may marinig kaming ingay mula sa likuran ng puno. Isang papel ang lumilipad sa hangin na para bang may nagmamadaling tumakbo palayo. Agad kaming tumingin sa paligid, ngunit wala kaming makita. Kaninong papel kaya iyon? Tanong ni Lara, na halatang nabahala sa nangyari. Lumapit kami sa papel at sa pagkapulot ko nito, nanlaki ang mga mata ko sa nabasa. Isang sulat na tila may babala na nagsasabing, huwag kayong magtiwala sa sino man sa club. May lihim na matagal nang itinatago. Nagkatinginan kami ni Lara, puno ng pagkabigla at pagkabahala. Ano ang ibig sabihin ng sulat na iyon? Sino ang naglagay nito at ano ang itinatago ng theater club? Sa gitna ng damdamin naming dalawa, isang misteryo ang bumalot sa paligid. Alam naming kailangan naming alamin ang katotohanan. Ngunit paano kung ang lihim na iyon ang maging dahilan ng pagkasira ng lahat? Pati na ng relasyon naming nagsisimula pa lamang. Sa likod ng bawat eksena, sa likod ng pag-iibigan, may isang kuwento pa lang naghihintay na mabunyag. At sa sandaling iyon, alam naming kailangan naming maghanda para sa tunay na drama ng aming buhay. Sa aming pagpasok sa ikalawang semester, tila ang lahat ay nagiging mas komplikado sa loob ng theater club. Mas naging abala kami ni Adrian sa paghahanda para sa nalalapit na pagtatanghal. Pero sa kabila ng mga abalang araw, hindi ko maikakaila ang nararamdaman kong saya sa tuwing magkasama kami. Parang may sariling mundo kami sa tuwing nasa entablado at sa bawat pagsasanay, lalong lumalalim ang pagkakaibigan namin. Isang araw habang nag-eensayo, napansin kong medyo distracted si Adrian. Hindi siya ang karaniwang masigla at mapaglaro na Adrian na nakasanayan ko. Sa bawat linyang binibigkas niya, tila may bumabagabag sa isip niya. Nagdesisyon akong kausapin siya pagkatapos ng ensayo. Nagpaalam ako sa mga kasamahan namin na mauuna na kami at sabay kaming umalis ni Adrian. Pagdating namin sa isang tahimik na lugar sa school garden, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Adrian, may problema ba? Parang ang dami mong iniisip. Kani-kanina lang, tanong ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Nagbigay siya ng isang pilit na ngiti. Wala naman, Claire. Medyo pagod lang siguro. Pero alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Sa tagal na naming magkasama, natutunan ko nang basahin ang mga kilos niya. Adrian, kilala kita. Alam kong may mas malalim pa kaysa sa pagod lang. Hindi kita pipilitin pero nandito lang ako kung kailangan mo ng makakausap. Sabi ko, umaasa na sana'y magbukas siya. Tahimik ang paligid at naririnig ko ang pag-aspas ng mga dahon sa banayad na hangin. Malalim ang kanyang buntong hininga bago siya nagsalita. Claire, may problema sa bahay. Si Mama, nagkasakit siya at kailangan kong magtrabaho sa gabi para makatulong sa mga gastusin. Nagulat ako sa aking narinig. Hindi ko alam na ganito na pala kalalim ang pinagdadaanan ni Adrian. Adrian,
Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Paano mo nagagawang mag-aral, mag-ensayo at magtrabaho? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Claire, ayoko kasing mag-alala ka pa. Alam ko ring mahalaga sa iyo ang theater club, kaya pinilit kong maging normal. Pero ngayon, parang hindi ko na kaya. Baka kailangan kong magpahinga sa club pansamantala. Tugon niya, puno ng lungkot ang tinig. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam ko kung gaano kahalaga kay Adrian ang theater club. Ito ang kanyang escape mula sa mga problema. Adrian, hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Nandito ako para sa'yo. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Sagot ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat, Claire. Alam kong hindi ako nag-iisa, sabi niya, at sa sandaling iyon, naramdaman kong mas lumalim ang samahan namin. Habang pauwi, nagkaroon ako ng ideya. Adrian, bakit hindi natin gamitin ang theater club para makalikom ng pondo para kay mama mo? Pwede tayong mag-organize ng isang benefit show. Mungkahi ko, puno ng excitement. Nagulat siya sa aking suhestiyon pero nakita ko ang pag-asa sa kanyang mukha. Sa tingin mo, kakayanin natin? Tanong niya, punong-puno ng pagdududa pero may bahid ng excitement. Oo, Adrian, hindi lang tayo. Kasama natin ang buong club. Alam kong susuportahan nila tayo. Tugon ko, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, abala kami sa pag-oorganisa ng benefit show. Nagulat kami sa suporta ng mga miyembro ng club, pati na rin ng school administration. Tila ang lahat ay nagkaisa para sa isang makabuluhang layunin. Habang papalapit ang araw ng show, naramdaman ko ang matinding kaba. Ito ang unang pagkakataong gagawa kami ng isang malaking event na may personal na kahalagahan. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, alam kong kaya namin ito, lalo na't kasama ko si Adrian. Ang araw ng show ay dumating. Puno ang auditorium at kitang-kita ang excitement sa mga mata ng audience. Sa backstage, kami ni Adrian ay sabay na nagdasal para sa isang matagumpay na pagtatanghal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pag-asa at saya. Habang nasa entablado sa huling eksena, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Tumayo si Adrian, hawak ang mikropono at nagsimula siyang magsalita. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Ang show na ito ay hindi lamang para sa entertainment, kundi para sa isang mas mahalagang layunin. Pero bago matapos ang gabing ito, gusto kong sabihin ang isang bagay. Biglang may luha sa kanyang mga mata at napatingin siya sa akin. Claire, sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pinagdaanan ko, ikaw ang naging inspirasyon ko. Hindi ko alam kung paano kita susuklian pero umaasa akong. Natigil siya, tila may bumabagabag na emosyon. Halos hindi ko na marinig ang mga sumunod niyang salita dahil sa dagundong ng aking puso. Biglang may tumunog na cellphone sa audience. Lahat ay napatingin. Sa screen lumabas ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Claire, may nalaman akong sikreto. Kailangan mong malaman ito ngayon. Hindi lang ito tungkol kay Adrian, kundi sa ating lahat. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila huminto. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Kanino ito galing? Sa likod ng saya ng gabing iyon, naramdaman kong may paparating na hindi inaasahang twist sa aming mga buhay. Sa araw na ito, ang araw na pinakahihintay ng lahat sa teatro, nararamdaman ko ang halo-halong emosyon sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa backstage habang nagmamasid sa bawat detalye ng aming set. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na tila umaawit kasabay ng mga tunog ng paghahanda. Ang mga ilaw, ang mga kasuotan, at ang pag-uusap ng mga kasamahan namin sa teatro ay parang isang orchestration ng mga damdamin at alaala. Si Elise, ang aking matalik na kaibigan na ngayoy higit pa doon sa aking puso, ay abala sa pag-aayos ng kanyang makeup. Sa bawat galaw niya, nakikita ko ang kahusayan at dedikasyon na palaging nandoon. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob sa bawat pagganap,
sa bawat ensayo, at sa bawat pagkakataong nararamdaman kong hindi ko kaya. Pero ngayon, higit sa lahat ng mga araw, alam kong kailangan ko siyang maging inspirasyon. Habang nagsisimula ng magtipon ang mga tao sa auditorium, naglakad si Elise papunta sa akin, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Handa ka na ba?" tanong niya, sabay ng ngiti na tila nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng backstage. "Oo, pero alam mo naman, palaging may kaunting kaba," sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. "Kaya natin 'to," pabulong niyang sabi, at naramdaman ko ang init ng kanyang palad na nagbibigay lakas sa akin. Sa wakas, tumunog ang unang kampana ng palatandaan na nagsisimula na ang palabas. Ang mga ilaw sa entablado ay unti-unting nagliwanag. Dinadala kami sa mundong aming nilikha sa loob ng maraming linggo ng pagsasanay. Ang unang eksena ay umikot sa isang tanawin ng isang parke kung saan nagkita ang dalawang karakter na aming ginagampanan. Habang naglalakad kami papunta sa gitna ng entablado, naramdaman ko ang bawat hakbang na tila may sariling kwento. Sa bawat linya na aming sinasambit, sa bawat emosyon na ipinapakita namin, nararamdaman ko ang koneksyon ng aming mga puso. Para bang hindi na lang ito isang pagganap sa harap ng maraming tao, kundi isang paglalakbay sa pagitan naming dalawa. Ang bawat tawa, ang bawat halakhak, ang bawat hikbi ng aming mga karakter ay nagiging tulay sa aming nararamdaman. Habang umuusad ang kwento, nararamdaman ko ang pagkapit ni Elise sa akin. Tila hindi na siya ang aking kaibigan, kundi ang karakter na ginagampanan niya, ang babaeng matagal nang naghahanap ng pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na rin siya nakikita bilang si Elise, kundi ang babaeng matagal ko nang iniingatan sa aking puso. Sa huling bahagi ng aming eksena, kung saan nagkumpisal ang aking karakter ng kanyang nararamdaman, tinanong ko si Elise, "Maaari bang ikaw na lang ang aking mundo?" Ang mga linyang ito ay bahagi ng script, ngunit sa kabila ng mga salita, nararamdaman ko ang katotohanan nito. Ang mga mata ni Elise ay tila umiiyak habang nakatingin sa akin, at alam kong sa mga sandaling iyon, hindi lang ito pagganap, ito ay isang pagtanggap. Ngunit sa gitna ng aming emosyonal na tagpo, biglang nawala ang ilaw sa entablado. Tahimik ang lahat at narinig ko ang mga bulungan mula sa audience. Ang aming direktor ay nagpanik at naramdaman ko ang tensyon sa paligid. Nagkatinginan kami ni Elise, puno ng tanong ang aming mga mata. Mukhang may problema, bulong niya habang ang aming mga kamay ay magkahawak pa rin. Biglang bumalik ang ilaw, ngunit hindi na sa parke. Sa halip, kami ay nasa isang ibang set, isang lumang teatro na tila may misteryo sa bawat sulok. Sa gitna nito, may isang piraso ng papel na nakapatong sa isang upuan. Ang mensahe sa papel ay hindi bahagi ng script, ngunit malinaw na nakasulat. "May alam ka ba sa lihim ng teatro?" Napatigil kami ni Elise, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kaba na bumalot sa aming dalawa. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong ang palabas ay hindi pa tapos. Ang misteryo ng mensahe ay tila isang bagong yugto sa aming kwento, isang cliffhanger na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming buhay. Ang init ng ilaw ng entablado ay tila naglalambing sa aking balat habang nakatayo ako sa gitna nito. Habang nakatingin sa mga upuang unti-unting napupuno ng mga tao, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Alex, isang pangkaraniwang estudyanteng hindi akalaing ang pagpasok sa theater club ay magdadala sa akin sa isang bagong mundo ng emosyon at pag-ibig. Si Mia, ang aking matalik na kaibigan, ay palaging nandiyan para sa akin. Mula sa mga simpleng ensayo hanggang sa mga komplikadong eksena, siya ang naging gabay ko. Hindi ko inasahan na ang aming relasyon ay lalalim at magbabago sa isang bagay na mas makulay kaysa sa mga spotlight sa entablado.
Sa bawat linggong lumipas, ang mga salitang magkaibigan ay unti-unting nagiging magkasintahan, isang lihim na kami lang ang nakakaalam. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang kaba ang bumabalot sa akin. Ito ang gabi ng aming pinakamahalagang pagtatanghal, ang huling eksena kung saan ang mga karakter namin ay magtatapat ng kanilang nararamdaman. Sa likod ng kurtina, naririnig ko ang mahinang bulungan ng mga kasamahan naming nag-aayos ng props. Kaming dalawa ni Mia ay nakatayo sa tabi ng entablado, magkahawak kamay at nag-uusap ng mahina. Alex, kaya natin ito, bulong niya sa akin. Ang mga mata niya ay kumikinang sa excitement at pagmamahal na para bang ang mundo ay umiikot lamang sa amin. Tumango ako, pilit na pinapalakas ang loob ko, ngunit ang kaba ay hindi ko mapigilang gumapang sa aking sistema. Habang papalapit kami sa eksena ng pagtatapat, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa script, ang mga linya ay puno ng damdamin, ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa. Ang pag-arte na ito ay hindi lamang tungkol sa palabas, kundi ito rin ay isang pagkakataon para sa amin na ipahayag ang aming tunay na nararamdaman sa harap ng madla kahit na walang nakakaalam kung gaano ito katotoo. Nang magsimula ang eksena, ang mga salita ay dumaloy mula sa aking bibig na para bang likas na bahagi ng aking pagkatao. Nakikita ko si Mia na lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga salita. Mahal kita, sabi ko, malinaw at buo. Hindi lamang para sa karakter ko, kundi para sa kanya rin. Ang mga salitang iyon ay parang mahika, nagpainit sa buong teatro, na para bang ang entablado ay naging isang personal na espasyo para lamang sa amin. Sumagot si Mia, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Mahal din kita. At sa mga sandaling iyon, alam kong kami ay hindi na mga karakter lamang sa isang palabas. Kami ay dalawang tao na nagmamahalan sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi palaging madaling ipahayag. Habang lumalapit siya sa akin, naramdaman ko ang pagkapit ng kanyang kamay sa akin. Ang liwanag ng spotlight ay nagbigay sa amin ng eksaktong moment na ito, isang snapshot ng pag-ibig sa gitna ng isang drama. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagyakap, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang dumilim ang ilaw sa entablado at isang malakas na tunog ang narinig na ikinagulat ng lahat sa loob ng teatro. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit naramdaman ko ang pagkalas ni Mia sa aking mga kamay. Sa kabila ng pag-aalala at pagkabigla, sinubukan kong hanapin siya sa madilim na bahagi ng entablado. Mia, sigaw ko, pilit na hinahanap siya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likuran, isang boses na hindi ko inaasahan sa gabing ito. Alex, hindi mo ba alam? Hindi lang ito tungkol sa pag-arte. Bulong ng boses na iyon, puno ng misteryo at kilabot. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag, nakita ko ang isang anino sa gilid ng entablado. Isang anino na tila may dalang lihim na maaaring magbago sa lahat ng alam ko tungkol sa aming pag-ibig ni Mia. Sa mga sandaling iyon, sa kabila ng saya at pag-ibig, ang tunay na drama ay nagbabadya. Isang twist na hindi ko inasahan. Isang cliffhanger na magpapatuloy sa aming kwento. Sa wakas, natapos na rin ang klase para sa araw na iyon. Pagod na pagod ako, pero hindi ko maitatangging gusto ko na ring makita si Lara. Simula nang maging miyembro kami ng theater club, marami na kaming pinagdaanan. Ang mga ensayo, proyekto at mga pagtatalo, lahat ng iyon ay naging bahagi ng aming araw-araw na buhay sa eskwelahan. Pero hindi ko lubos akalain na ang mga simpleng araw na iyon ay magiging daan para mas mapalapit kami sa isa't isa. Lumabas ako ng silid-aralan at dumiretso sa pavilion malapit sa teatro. Doon kami madalas magtagpo ni Lara. Habang papalapit ako,
Nakita ko na siya agad, nakaupo sa isang bench na tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Hey!" bati ko, sabay abot ng isang maliit na kahon ng tsokolate na binili ko kanina. Alam kong paborito niya iyon at gusto ko sanang pasayahin siya kahit papaano. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Salamat, Adrian," sagot niya sabay kuha sa kahon. "Alam mo, may gusto sana akong pag-usapan." Doon ko naramdaman na may kakaiba sa kanyang tono. "Ano yon?" tanong ko, pilit na pinapanatili ang kaswal na usapan. Baka kasi, baka kasi hindi na ako makapagpatuloy sa theater club. Sagot niya na may halong panghihinayang. Nagulat ako. Bakit naman? Mahal mo ang teatro, hindi ba? Oo, mahal ko. Pero may mga bagay na kailangang isakripisyo. Aniya, at nagumpisang magkuwento tungkol sa lumalalang sitwasyon sa kanilang bahay. Ang kanyang mga magulang ay nagkakaroon ng problema sa negosyo at kinakailangan niyang maglaan ng mas maraming oras para tumulong sa kanila. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat. Ayokong mawala siya sa club. Ayokong mawawala siya sa tabi ko. Pero nauunawaan ko rin ang kanyang sitwasyon. Alam kong pamilya niya ang una niyang prioridad at wala akong karapatang pigilan siya. Kung ganon, susubukan kitang tulungan. Wika ko pagkatapos ng kanyang kwento. Kahit anong paraan, basta't makakaya ko. Sinasabi mo lang yan, ani Lara, ngunit may nangiti sa kanyang labi na tila nagpapakita ng pag-asa. Pero salamat, Adrian. Salamat sa lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya. Mahigpit na para bang iyon na ang huling pagkakataon na makakasama ko siya sa ganoong paraan. Ramdam ko ang kanyang mga hikbi sa aking balikat at lalo akong nagdesisyong gawin ang lahat para masolusyonan ang kanyang problema. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, kumalas na rin kami sa isa't isa. Magkikita pa rin naman tayo, di ba? Tanong ko, kahit na ang sagot ay tila lumulutang na sa hangin. Oo naman, sagot niya, ngunit hindi ko tiyak kung ganoon nga ba ang mangyayari. Magkasabay kaming naglakad palabas ng eskwelahan at sa bawat hakbang ay dama ko ang pag-alis ng kanyang presensya sa aking tabi. Nang makarating kami sa kanto, nagpaalam na si Lara at ngumiti. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, "makakahanap tayo ng paraan." Sinubukan kong ngumiti pabalik, ngunit sa loob-loob ko'y nag-aalab. Ang takot na baka hindi ko na siya makasama ulit sa mga susunod na araw. Nang umalis siya, naiwan akong nag-iisip kung paano ko siya matutulungan habang patuloy na nagre-replay sa isip ko ang mga sandaling magkasama kami sa entablado. Ang mga ngiti, tawa at kilig na hindi ko akalaing mararamdaman ko sa isang taong dati kaibigan lamang. Ngunit sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang nagring ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang nag-text. Binuksan ko ito at nabasa ang mensahe. "Alam ko ang sitwasyon ni Lara. Kung gusto mong matulungan siya, magkita tayo bukas sa lumang teatro sa bayan. Huwag mong ipagsabi ito kahit kanino." Napalunok ako. Sino ito? Ano ang alam niya tungkol kay Lara na hindi ko alam? Sa kabila ng pagtataka at pag-aalala, naramdaman ko rin ang pag-usbong ng pag-asa. Kung may paraan para matulungan siya, gagawin ko ang lahat para malaman kung ano iyon. Kinabukasan ay magpupunta ako sa lumang teatro, kahit pa nangangahulugan ito ng pagpasok sa isang hindi ko tiyak na sitwasyon. Para kay Lara, handa akong sumugal. Ngunit hindi ko rin maalis sa aking isipan ang mga katanungang gumugulo. Sino ang nasa likod ng mensahe? At ano ang tunay nitong motibo? Ang mga sagot ay naghihintay sa akin sa lumang teatro at sa kabila ng takot, hindi ko mapigilang magpatuloy. Para kay Lara, para sa amin.